ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban yabahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tumangon ang maayong nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program sa buong adlaw sa Martes. Katapusan nga adlaw na sa bulan sa Setyembre, September 30, 2025. Oktubre na buwas. Kusang sana ulang to nag-September 1. Makanay-kanay kag manami ang aton sining nga tiyempo diri sa may syudad sa Iloilo. Wala magkitsang na monitor nga bagyo pa sa sininga mga tanion matapos ang panalasa ni Bagyong Upong diri sa may area sang Western Visayas. Fine weather kita. Sa aton siniya mga talalupang doon ng mga balita subong adlaw aron makigangot kita sa aton siniya nga Assistant Regional Director sa Land Transportation Office 6 kay Director okon ARD Jekondo. Ibaloon ta ko nano ang mga ginapreparahan sang ahensya may kangtanan sa transition sang LTO NIR na kay ti sa una isa lang aton sining regional office sang LTO pero subong kay ti may NIR na kag ang aton siniya nga ARD no si Sir Jack amo na ang bago nga OIC dito sa LTO NIR. Hibaloon naton karon ano ang mga ginahandaan sang LTO Negros Island Region. Dili ka lang isang sa palahi. Sa tiyak na bahin Nang kami mali. Duga nga mga police patrol cars gintugyan sa Iloilo City Government sa aton siniya nga ICPO para mapasangkad pa ang aton siniya nga kampanya sa seguridad. Kay ang Iloilo City isa sa mga lugar sa Western Visayas nga mag-host man sang ASEAN Ministerial Meeting nga hiwaton sa maabot nga Pebrero tubtub bulan sang Mayo sa tuig 2026. Daw naman mga siyam katuig man na nagligad naka-host ang kasubong sininga ministerial meeting ang Iloilo City. Isang away. Number one factor gid ang ginakonsider da sa pagpangita sang venue kag sang lugar amo ang seguridad ng Iloilo City. Isa niya sa mga top cities nga kon security ang pag-istoryahan. Malinong kita ya diri sa may syudad sang Iloilo kay kilala kita bilang City of Love. Bantayan ang iban pa sinakaroon nga mga impormasyon kag mga detalye. Ibaloon tanay pinakaulihi nga mga balita nagikan sa Office of the Civil Defense Region 6 ano bala ang pinakaulihi nga mga reports may kangtanan sa nanging damage sang naglabay nga si Bagyong Upong. Sa balita ni Paul Tarosa. Paul, good morning. Nel, mayong agagid kag sa tanan naton nga tagpalamati naglabot na sa kapin 100 million pesos ang balor sang kalitaan nga na-record sa Office of Civil Defense sa infrastruktura kag agrikultura.
amo ni ang latest no sa sining situation report nila combined effects na ininel alin sa southwest monsoon kag sa tatlo ka bagyo Mirasol, Nando kag Opong pero ang bulto gid sininel sa ano gid sa bagyo Opong gid kido na tamaan gid ang aton nga rehiyon sini ang apat gid ka probinsya ang apektuhan sa agrikultura sa Antique. Mauna kita no ang grand total gid sa kalitan 36.7 million pesos. Pinakadako nga nahalitan ng Iloilo 25 million, halos 6 million naman sa Aklan, 4.1 million sa Antique kag sa Limaras 870,000. Kadto kita sa damage to infrastructure, naglabot sa 62.5 million pesos. Ti ang nagapanguna sini ang dako nga na ano sang kalitan ng Iloilo 42 million tapos 20 million sa Antique. So muna no 100 million halos 100 million na ining kalitan nga ginbilin sang sunod-sunod nga bagyo diri sa aton sa Western Visayas kag naglabot naman sa halos 3,000 nga balay ang nagkalaguba sa sining paglaslas sang mga bagyo diri sa aton sa Western Visayas. Sa sining sa sining kahalitan naka-focus sa karon ng Office of Civil Defense sa rehab ag recovery phase para nga mabuligan ang mga residente nga naapektuhan sang bagyo. Nel. Wala kita sa may ara kita sa mga reported missing and napatay Paul Sa casualty Nel may mga na-record kita amo ni ang sa Valderrama to may arang napatay kag may mga missing pati amo pa nang panayon nga ginapangita sang aton nga mga otoridad amo ning masubogid no kada nga may bagyo may ara gid yang mga kauturan ngiti maano gid mangin biktima sa sining bagyo ara may video gani kita no amo ni like trending ning dike ngani iti do pila ni 200 million ang gin-budget sini pero ano gid wasak gid yan wasak gid nakakuha kita sang video sina sa isa ka vlogger si Toto Dam. So ingo dyan pa mga talamnan to. Ay, laban-laban to. May kalaanon to guro. Tiyan mo na gani, ang hambal niya gani, maayulan nakahalin kami, kaya na kami datugay, nagatindog-tindog. Aba. Bate. So kana sa Antique na? Sa sa Kamansihan Mega Dike sa Kulasi Antique. Amo na no, after sining rehab and recovery, may mga gina-expect pa kita nga bagyo ginpamangkot naton sini si Ma'am Tina kahapon ti Ma'am rehab and recovery na kamo pero ti samtang nga nagabulig kamo dira sa mga naapektuhan may sunod na naman nga bagyo laban so amo nang kumbaga dapat preparahan man sa gihapon nel kag ti nakita naton sa pila na ni ka bagyo nakita naton ang mga pumuluyo ta alert naman sila alert na gid hindi ang problema subong ang structural integrity sang sining mga projects nel kay ti kadamo sa mga naggilinuwa nga mga nagkalaguba Tiyan mo na amo nang challenge sa aton nga gobyerno nga tiyan mo na ang magwasi na ang mga infrastructure nga palpak ano doon ginaya sang nature pati ang mga tawo nga sa likod sang kapalpakan may tion gina nga pati sila ano doon sang baha sang kaakig sa pagpanupot sang tawo pinsara bala no ang amo na nga mga projects nga kuntani amo nang maga-protect sa aton nga mga kauturan na in times of disaster pero tan-awa subong. Why makita gambal nga amo na no pero damo nga mga projects ang nagagilin at is ongoing ang investigation kag evaluation na sa sining mga proyekto. Okay. Maraming salamat, Paul. Nel, balita sa OCD6 para sa bagong Pilipinas. Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Salamat gid sa balita ni Paul Tarosa. Sa mga mga kawatan kag mga gapamantay lang sa mga kickback sa proyekto. Bagay sa inyo ipaanod sa baha. Kag kamo atubang sang volume sang tubig bala. Amo na ang bagay nga himuon sila. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:42 din sa aton siniya nga pagpangalagad Ang imong sa programa Iloilo Morning. sila na ang bugan ko inday. Kay galing ang umabang. Yeah. Tingwa naton dugay-dugay nga makuha ang aton sining ARD sang Land Transportation Office 6 si kay Sir Jack Kunlo ibaloon tang mga programa sa LTO no sa transition
iti matunga ng LTO Region 6 sa duwa ka NIR kag sa aton diri sa may Panay. Sa imo pag-iay si Tuto katulong ang laway. Hindi makatulong sa bugay. Aton ginatingwaan nga malabot ang aton siniya nga linya dugay-dugay sa aton siniya nga ARD. Hindi mapunggan. Sa piyak na bahin, sige-sige gyapon ang assessment sa ang mga damages naton sa nga bagyong Upong kadamo-damo gid sang naapektuhan sa nagligan nakita naton may mga halarveson na blanga kuan nga humay nagyan sang bagyong Upong mapaluluoy ang mga mangunguma nagkalahapay ang ila sini nga humay barato pa ang pamakal doble gid ang kalbaryo sang pila ka mga farmers naton nga aton nga nakitaan matapos nga nahalitan ang ila sini nga mga pananom kuan kamo avail kamo sa mga benepisyo da sa PCIC report ninyo ang damages iti may mga tikang may mga programa ang gobyerno nga pwede ninyo ma-avail kumpletuhan nyo lang ang mga requirements no kay gina-assess gid na sa aton sini nga mga ahensya sang gobyerno ang damages ang inyo sini nga mga pananom hindi lang sa mga humay kundi iban pa da nga mga crops nga nagkala damage. Si Tuto gatulo ang laway. Hindi makatulog sang dugay. So bantayan naton ang mga dugang nga development sina kay ti ang iban ti simple maanod ang imo pananom lapawan sang baha ang ang katinggason sang imo sini nga tanom ang iban sa duguro nagkalaanod Sa imo pa nagkalahapay mabudlay na harbison ti pila na lang to karon ng imo patubas plus pa nga barato ang pamakal mapon mo na 50 to 10 ka piso ang kilo subong sa aton siniya nga mga mangunguma pag kaluluoy man kay gali na ko. bantayan naton buligan naton kag sa mga mangunguma dira nga naapektuhan ninyo pananom proseso nyo gid Siling sang ang inyo siniya nga mga sang tunay. papeles requirements na gina-require Ay i-report sa natungdan nga mga ahensya para makaklaim kamo sa mga benepisyo, insurance, dire ka at least makabulig-bulig sa inyo siniya nga mga gingasto no sa inyo sini nga preparasyon, malantang hindi basta-basta ang paghalin sa pagsabog sang inyo sini nga mga tanom, agyan sang pamiste pa da kung baklan pa sang bulong, abuno. Tapos may kalamidad pa. sa imo pag-iay si Tuto gatulo ang laway. Hindi makatulog sang dugay. Hay, hinday sa imo yuhog nga tunay. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:45 sa aga sa aton siniya nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ay, ay, sa imo panglakat, matakugang mulat. Sa imo kagayon, matakugang lilipat. Ang imo nga supat, malapor sila na ang dugan ko inday. Sa probinsya sang Antique ginkumpirma sang Antique Provincial Government nga isa ang napatay sa sining paglaslas ang bagyong Upong. Daw dako gidamid sa may Antique kay daw kung hindi kita magsala ang Antique kag porsyon sang Aklan nagsignal number 2 ni Silaya sang nagdigad nga pagbagyong Upong kag balanta kung ano kadalagko da ang suba sa may probinsya sang Antique. Ilo dako damage ang mga flood control to nga grabe ang serbisyo man sila. Tatakbalo kung pila na katuig ang edad sa mga flood controls ha. Pero tining mga dalasang bagyo nga ni test gini sa kapag unon sa mga infrastructures do nagasabay man karon sa panawagan sa aton siniya nga gobyerno nga imbestigaran o sisaon tiyan mo na ni kung magabot ang kalamidad, ni ang pamaagi agud ma-check, ma-test ang kabaskugon kapag unon sa mga pundasyon sa aton sining mga proyekto. Why? Pangabuhita, mataw. Para nga sa dason kung obrahon nila ginman ti paagi sa sining investigation karon sa flood control projects naton kag mga infrastructure. Amo sa ako nga. Do ga puro panginlaman gawa mga kontraktor nga kayuho nila no. Actually
hindi lang ning mga kontraktor ang dapat balikan ang mga gani nga nagagawa subong sa mga investigation na hindi lang na ang kontraktor ang nagasalo sang basol kundi may mga opisyal man Sila na ang dugan ko inda. sa likod sang siniya nga anomalya nga tinabuyagyag kag padayon nga gina-imbestigaran. Whoa. Yeah. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:48 sa aga sa aton siniya nga pagpangalagad sa probinsya sa Negros Occidental. Naglabot sa mga sobra 33,000 ang apektado nga mga pumuluyo kasunod sang bagyong Nando. Si Tutok ba? Ini ang datos sang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa diin as of now ang maayo nga balita kay wala na sang may nagatinir sa evacuation center. Nag-amat-amat naman pa uli ang mga tao kag amat-amat nga puro panghimos ng ila sini nga mga puluyan. Sabay pa kung tani nga ang good weather mag-favor gid sa ila kay kabudlay nga halimbawa ang imo sini nga balay ug saran mo puno sang lutak nagkalaguba ang imo nga balay ay uhon mo pagkatapos may may manugsunod naman nga bagyo ti daw ka frustrating gawa kis ana sa aton siniya nga mga pumuluyo ang ina nga sitwasyon. Sa pihak nga bahin diri tanay sa sa good news suno sa Department of Public Works and Highways sa mga nagaagi dabla sa may 2nd district sa may probinsya sa Iloilo sa Banwa sang Pavia Santa Barbara going Kabatuan ti maagi gini kamo sa sa Aganan flyover tining flyover karon man anaton nga daw supposed to be 2023 ini ang completion date niya. Ugaling kasunod sa natabo nga pag-usmod diri sang area sang Ungka flyover inigin pauntat. Kag subong ongoing ang iya sini nga jet grouting tingin pahayag sang DPWH Region 6 paagi kay Engineer Al Fruto ang Assistant Regional Director sa Department of Public Works and Highways Region 6 kahapon. Sa ini siya ang gin-invite sa Sangguniang Bayan sa Banwa San Pavia nga resume ang construction sang Aganan flyover sa first quarter sang tuig 2026 kag target ini nga matapos by end of year 2026. Ti kabay pa kung tani nga matuman ini ha. Kag hindi mabulilyaso na. Matakugang mula sa imo. Kag magamit na kay sa karon mo tramakon mo from 2023 sa subong 2025 mga sobra na daw ka tuig nga antos sang mga motorista pumuluyo sa sining wala matapos nga Aganan flyover nga tigin punduhan ini sang kung kita magsala yara sa 800 million pesos 802 million pesos Tatay. ang budget sa construction sa sining isa sa pinakadako nga flyover sunod ini sa Ungka flyover going Iloilo Airport. Kag ini ang malara sing 285 million pesos nga additional funding sa proposed 2026 budget ti dako ni nga bagay. Kung kita magsala ang ining 285 million pesos part ini sa nangin recommendation sang third party consultant nga naghimo sang assessment kung paano mapapag-on kay tisang una ang Ungka flyover amo ang ginpaidalom sa jet grouting ari gani wala pa ni mahuman ang Aganan flyover gina jet grouting na ini subong para na mapasiguro gid nga bag-o tungtungan sa mabugat nga mga materyales ang flyover mapapag-on ang iya siniya nga pundasyon sa idalom. From 802 million pesos nagsaka ini o magasaka ini posible sa 1.1 billion pesos ang iniiya nga proyekto. Intindihan tama na nga may pagtaas sa presyo sa mga materyales pero dako nga bagay diri ang delay gidya no sa proyekto nga amo ning ginawangal sa atong siniya mga kauturan dira sa may area sang Banwa San Pavia kung mag-agi ka dating wa sina daw the waiting shed na hindi niya magyan sang salakyan sa babaw ang shade niya lang niya mong nagahatag handong sa mga nagalabay dira sa may Aganan flyover. Kita nyo na sa aton litrato da nga kan pala na puro kabilya ang nagaangot sa mga pundasyon kag wala pa matapos, wala pa masugpunan nila sang dugang pa nga mga materials hasta sa sininga matiyon. The first quarter of 2026 Kung siningon,
after Christmas pa siguro, suguran ang konstruksyon kag pagpadayon sang sining Aganan flyover. Inday sa imo pag Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:52 sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang iba naton ng mga balita, lagip na ang aton mga balita sa Land Transportation Office. Bantayan na lang sa iba naton ng mga programa kag pagpangalagad diri sa Radyo Pilipinas sa Iloilo. hindi mapunggan. Hay, hay, Wala na kita sang tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad. Bada mo salamat sa inyo siniya nga pag-upod kag pagpamati kanyo sa aton siniya nga nagaupod sa aton nga Facebook Live. Thank you gid sa inyo and good morning. Kung nagid lamang inyo alagad, Junel Baclaim. Mayong aga Pilipinas, God bless. Iloilo. kay gali na ko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.